Sa sobrang bigla ko ay hindi na ako nakagawa ng anumang aksyon at nakikita na lang ang sarili na nakaangat sa lupa dulot ng pagsipa niya. Bago pa ako tuluyang hamampod sa pader ay may kung anong butas ang muling lumitaw dito at doon ako diretsyong pinalipad ng sipa. Isa yung butas na napakadilim pero ang mas kinatatakot ko sa mga oras na iyon ay ang pakiramdam na nahuhulog ako. Wala akong mahawakang bagay at wala akong ideya kung gaano kataas ang huhulugan ko dahil sa dilim ng lugar na iyon. Wala akong ibang nagawa kundi sumigaw ng malakas habang nahuhulog sa kawalan. Kumakabog ang dibdib ko na tila sisabog ang puso ko dahil sa takot. Ilang segundo pagkatapos niya sabihin na wala akong dapat ipag-alala para sa buhay ko. Tama yata ang kutob ko na papatayin ako ng pasaway na anghel na yon. Hindi dapat ako nagtiwala sa kanya. Ilang saglit pa ay umeko sa paligid ang boses ni Coco. Wala akong ideya kung nasaan ito nanggagaling pero malinaw ko itong naririnig habang nahuhulog ako na tila katabi ko lang siya. Sinabi niya. Ipapadala kita sa mundo na pinapangarap mo. Kung saan ay makasalamuha mo ang mga nilalang na ikaw mismo ang lumikha. Kasama na ang mga bagay na itinakda mo para sa lahat na maganap. Sambit niya. Pakinggan mo ang kanilang panalangin, ang kanilang pasasalamat at pati ang lahat ng pagkapuot na kanilang tinataglay laban sa Diyos na lumikha sa kanila. Dagdag niya. Hindi ko maunawaan sa umpisa ang mga sinasabi niya siguro dahil patuloy na nangingibabaw sa akin ang takot dulot ng pagkahulog ngunit nang biglang nagbago ang atensyon ko nang banggitin niya ang pagliligtas sa isang lugar. Isang lugar na magsisilbi kong bagong tirahan at dapat kong iligtas. Ang Endorio. Endorio. Tanong ko. Huwag mong sabihin. Dagdag ko. Yes, tama. Ang mundo na binuo mo gamit ang iyong ginawang comics, sagot niya sakin. Nakakabigla ang mga narinig ko dahil higit pa iyon sa isang kalokohan na pwedeng maisip ng isang tao. Ipapadala niya ako sa mundo ng comics na ginawa ko. Ito ba ang ibig niyang sabihin sa pagiging Diyos ko? Gaano iyon kaposible at kung mangyari man ang kalokohan na iyon ay paano ko iyon ililigtas? Ikaw na ang bahala sa bagay na iyon, ang kapalaran mo ay mabubuo sa kung anong desisyon at aksyon ang gagawin mo doon. Sagot niya sa mga tanong ko. Wala siyang direktang sinabi kung paano ito matatapos ngunit binigyan niya ako ng isang bagay na pwedeng gawin upang magsimula at iyon ay ang pagsali sa isang laro. Nabanggit niya na kailangan kong sumali sa isang laro na ginawa ng isang makapangyarihang nilalang na si Crimson. Sa pagsali at paggabi sa laro ay maaari kong may salba ang Endorio. Nagsimula siyang magsabi ng mga impormasyon tungkol sa comics na ginawa ko at kung gaano ito kadelikado para sa lahat ng nilalang lalo pa at kontrolado ito ni Crimson na ginawang tau-tauhan sa isang laro ang buong planeta para sa kanyang pansariling kasiyahan. Base sa ginawa ko ay mayroong 8 warlords ang pumatay ng higit 10 bilyong buhay para lang manalo sa laro. Maliban pa ito sa mga nilalang na araw-araw na namamatay dulot ng mga pagkatalo sa bawat laro na wala silang pagpipilian kundi laruin. Hindi ba isa yung kasuklam-suklam na bagay at hindi makatarungan para sa akin at sa halos lahat ng nilalang na hindi naman ginusto ang tadhana na ibinigay mo sa kanila? Sambit niya. Napaisip ako bigla sa pinapanto niya at alam ko na hindi ko may tatangi na ako ang may gawa nito ngunit isa lang iyong kathang-isip at mga simpleng senaryo lang iyon sa isang comics. Muli siyang nagbigay ng paalala sa akin na kung magagawa kong matalo ang 8 warlords ay magiging tamang Diyos ako para sa mga nilikha ko. Pero pagkakatandaan mo lang na hindi magiging madali ang lahat para sa iyong katayuan gayong isa ka lang normal na tao. Nilinaw niya sa akin na hindi ako isang makapangyarihang nilalang na baba doon bilang Diyos kundi isang normal na tao na maraming limitasyon. Pinaalalahanan niya ako na kailangan kong makiisa sa mga tauhan na naroon at gamitin ang nalalaman ko para talunin ang laro. Masyadong komplikado ang mga pinapagawa niya at hindi kayang pumasok sa isip ko at miski sa panaginip ay hindi ko maiisip na magligtas ng buhay ng iba. Sa mga sandaling iyon ay biglang naglitawan at sumaboy ang mga gintong papel sa paligid ko na animoy mga pahina ng banal na libro. Nahalata naman ni Coco ang takot ko sa mga nangyayari dahil sa pananahimik ko kaya naman muli niya akong pinalalahanan. Nabanggit niya na kahit magdesisyon akong tumanggi dito at mabahag ang buntot na hindi harapin ang aking responsibilidad ay mangyayari ang lahat ayon sa tadhana na isinulat niya sa banal na libro. Ang nag-iisang bagay lang ang hindi nakasulat at pwedeng mabago sa bawat oras ay ang mga taong nakakasalamo kamo at ang bilang ng mga buhay na mawawala dahil sa mga masasamang warlord sa mga araw na lumipas.
Hawak mo ang kanilang kapalaran at karapatan na mabuhay sa mundo na ginawa mo base sa iyong pantasya, dagdag niya. Patuloy akong naguguluhan at natatakot para sa buhay ko dahil sa napakalaking responsibilidad na ibinibigay sakin. Isa iyong kalokohan para sakin. Sa sobrang dami ng iniisip ko ay hindi ko napansin na bumagal ang pagkahulog ko na tila naabot na ang dulo ng kadiliman at pumalit ang napakaliwanag na lugar. Kasabay ng paglaho ng dilim ay ang pagkaagnas ng mga gintong papel na kasabay kong nahuhulog kanina. Ilang sandali pa nakaramdam ako ng kapayapaan sa loob ng liwanag na iyon dahilan para mapapikit ako. Napakatahimik dito at may banayad na presensya na tila lumulutang ako sa kawalan. Sa ilang segundo kong pagdama sa mainit at masarap na paglutang ay mabilis itong napalitan ng kadiliman na labis kong ikinabahala. Naging mabigat ang pakiramdam ko at may matigas na bagay na nakakapa sa kamay ko. Anong nangyari? Ang bigat ng pakiramdam ko bigla. Panipi. Dito ko napansin na nararamdaman ko ang isang matigas na bagay sa puweten ko na indikasyon na nakaupo ako. Nakakaamoy rin ako ng napakabango na amoy na masarap sa ilong. Teka, nakapikit ba ako? Panipi. Unti-unti kong idinilat ang aking mga mata at nasal, ayan ang napakalaking lugar. Lugar na hindi ko maaaring hindi makilala. Iyon ang Agatha's Tower. Dito mismo ginagawa ang mga laro na pwedeng gawin ng mga nilalang. Ang pakikipagduelo at paggawa sa mga pagsubok na maaaring laruin ng mga kalahok sa Crimson Game. Magmula sa pader, upuan at mga gwardiya ay perpektong kuhang-kuha ayon sa natatandaan ko sa iginuhit ko. Sa sobrang bigla ko ay napatayo ako sa upuan ko, hindi dahil namamangha ako kundi dahil sa takot ko sa katotohanan na ang lahat ng napag-usapan namin ay magaganap na. Anong kalokohan ito? Sambit ko habang takot na takot. Seryoso talaga ang baliw na anghel na iyon sa sinabi niya. Nagawa niya talaga akong dalhin sa mundo ng sarili kong comics, tanong ko habang nagpapanik. Hindi ko gustong paniwalaan ang nangyayari kaya aligaga akong tumitingin sa paligid ko at dito ko napansin na tila may kakaiba sa katawan ko. Lalo akong nagulantang nang mahato ko na nagbago ang katawang anyo ko. Mas bamata ang itsura ko, ngunit kagaya ng sinabi niya ay mukhang isa lang akong pangkaraniwang tao sa mundong ito. Wala akong naging reaksyon kundi pagkabigla habang nakahawak sa ulo at tulirong-tuliro. Hindi ko talaga inaasahan na mangyayari ito sa buhay ko. Oo, gusto ko ng pagbabago sa buhay ko, ngunit hindi sa ganitong paraan at hindi sa napakamapanganib na mundo na hango sa ginawa kong comics. Gaano na ba ako ka-terribleng makasalanan para parusahan ako ng langit ng ganito? Sandali, ibalik niyo ako sa dating mundo ko. Sigaw ko.